sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs. How do you appeal to the Senate also do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statement, sir. Yun muna. I guess we will not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Syempre, discretion po nila 'yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba, parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yun, underutilized sila, hindi nila nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direktang mawawala. Kung may update ba doon or Yes. where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawala ng trabaho para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawala ng trabaho. In the first place, kung ginustify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Lang on the reward, since you mentioned it already. The reward information, the reward is for any individual who can provide information about those signatories na may suspicious names. No, on top of the Mary no, Grace, kung sino Mary yung- Grace Piatos lang. Sino yung makakapagturo, no? At para malaman natin kung sino yung makakatukoy, no, nung pagkatao ni Mary Grace Piatos at matutulungan tayo na maiharap siya, no, sa hearing, no? Kasi gusto naming malaman kung may katotohanan ba yung katauhan ni Mary Grace Piatos, no? Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. So right now, nagbibigay ng nagtulong-tulong yung mga miyembro ng Quadcom ng Blue Ribbon, voluntarily nagbigay, no, para malaman, para at least we can put to rest, no, na kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So sinasabi nila totoo. So kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no, yung mga congressman para at least patapos na rin yung trabaho namin sa Blue Ribbon. Sa kadagdagan ko na rin, ma'am, no, pag nakikita mo kasi yung mga acknowledgement receipts, parang pare-pareha yung sulat, parang iniiba lang. Talagang fictitious po yung mga AR. Sabi ko nga parang listahan lang sa sari-sari store yung mga acknowledgement receipts nila na palayaw lang yun nandun. Parang si boy ganito, parang gano'n lang eh. So talagang minsan nakakatawa na lang actually. Yun nga, sir, that's why I ask kung, kasi I understand may ibang names din na sounds, at least, it sounds suspicious. So, will that cover the reward or yung kay Mary Grace Piatos lang muna?
Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. So, we want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows eh. Pag, pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na, no? We want to set an example kung ano, sino at saan ba talaga itong si Mary Grace Piatos at least para makilala natin kasi ang ganda ng pangalan niya, ang sarap ng pangalan, di ba? Kagutom. Thank you, sir. That's all from my end. Thank you. Thank you. Are there any further questions from our media friends? If there are none, we will accommodate the phone-in question from a former colleague from GMA Des, Jenna Balauro. Nag-submit po ba ng bank waiver si Digong? Next hearing, sino invited? Ano update ng Quadcom kay former Colonel Garma? Thank you. Yung sa waiver, nakita nyo naman po, paiba-iba po yung paiba-iba po yung sagot tungkol sa waiver. Nung una, mag-execute po ng waiver. Nung meron na po tayong ginawang waiver sa Quad, magpapaalam daw po sa asawa. Pero klaro naman po na yung na-mention po dun sa waiver is yung joint accounts, not with the wife, but with the VP, no? So, iba-iba po yung sagot eh. Iba sagot dun sa second floor, iba sagot sa hagdanan. Pagdating po dun sa ground floor, iba na naman po yung sagot. So, parang ang hirap po na basahin. Pero wala pa pong ine-execute na waiver. Nagbitaw po siya under oath eh. So, inaabangan po ng lahat 'yon. And sa Quad po, inaayos pa para sa next hearing. Mag-uusap-usap muna po siguro yung mga members ng Quad para po ilatag ng maayos yung next na hearing. Hindi ko na sabihin, episode. Sorry, clarification. Sorry, na-mention po kasi before ni Kong Ace last week, after po ng Quadcom with former President Digong na Thursday daw po yung hearing, that's 21. Pero wala pa po sa calendar. May update on that? Kinonsider po kasi namin na may mga nabagyo na districts. So, lalo dyan po sa South Luzon. So, pagbigyan din po natin ng konti yung mga kasama natin na congressman, lalo yung mga hard-hit na areas. Baka may changes lang. Pero if wala pa pong changes, then we will stick with the calendar. Rosalicas from UNTV. Clarify ko lang po yung sa reward kasi nabanggit niyo po na nag-ambag-ambag Quadcom tsaka Blue Ribbon. Ba't kasama po yung Quadcom? Members. Kasi halos lahat naman ng members din ng Quadcom, member din naman ng Blue Ribbon yan eh. Nakikita nyo naman na almost same, no? So, yun nga, dahil kami rin din yung magkakasama doon, so mas maganda kami na rin yung nag-usap-usap para at least malaman na natin yung katotohanan. Kasi napaka-importante na ma-resolve natin at makita natin kung ano yung totoo regarding sa kung ano nangyari sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education para at least hindi na ito maulit at makapagpasa tayo ng batas para ma-safeguard natin yung pang-aabuso nangyari sa confidential fund. Okay, thank you. If there are no more questions, we will give the floor again to our distinguished guests for their short closing remarks. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. At least na andito po kayo upang malaman kung ano yung totoong nangyayari sa trabaho ng Kongreso at sana naging ligtas po ang inyong mga lugar doon sa nakaraang bagyo. At wag po kayong mag-alala, ang Kongreso po ay hindi humihinto, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong. Hindi lang naman po yung committee hearing, no, ang iniisip nating trabaho.
binibigyan din natin ng importansya, lalong-lalo na ngayong mga panahon na ito, yung mga nangyayaring sakuna, no? Sa ating mga kapaligiran. Kaya nga, ulitin ko kanina, 24 truckloads ng relief goods na ang lumabas sa House ngayon. Nagpapasalamat tayo sa office ni Speaker Martin Romualdez, sa ating mga kasamahan sa ating party list, Alona party list, at I think sa Philreca, no? Na nagtulong-tulong at least, no? Para makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mamamayan. At yung mga financial assistance, no, na ibinibigay ng ating pamahalaan sa tulong siyempre sa pangunguna ng ating presidente Ferdinand Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, no. So hindi tayo nagpapabaya at patuloy na tutulong at magbibigay ng suporta, lalong-lalo na sa ating mamamayan. So itong mga hearing na ito ay parte lang ng ating trabaho, pero hindi natin napapabayaan yung pagtulong, no, sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Thank you. With that, we are now ending our press conference. Thank you.